Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba? Habang tumatanda tayo, parang mas dumadami yung mga bagay na kailangan mong kimkimin? Yung tipong may gusto kang sabihin, pero pinipili mong manahimik. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong hindi lahat ng laban kailangan mong patulan. Alam mo yung pakiramdam na may nagawa sa'yo na hindi maganda pwedeng salita, pwedeng ugali, pwedeng betrayal, pero instead na sumabog ka, pinili mong tumahimik? Tapos, after a few days, mapapaisip ka, tama ba yung ginawa ko? O dapat nagsalita ako? Kung naranasan mo na yan, hindi ka nag-iisa. At sa video na to, pag-uusapan natin yung isang bagay na madalas mali ang pagkakaintindi ng tao, ang tahimik na pagtitiis. Kasi minsan, iniisip natin na kapag tahimik ka, mahina ka. Kapag hindi ka lumaban, talunan ka. Pero, ang totoo, may ibang klase ng lakas na hindi maingay. Yung lakas na hindi kailangan ng audience. Yung lakas na hindi kailangan ipakita sa social media. Yung lakas na tahimik, pero matibay. Kaya kung nasa stage ka ng buhay mo ngayon na parang ang dami mong dinadala, ang dami mong pinipiling tiisin, pakinggan mo to. Baka sakaling makita mo na hindi ka pala mahina. Kundi mas malakas ka pa kaysa sa inaakala mo. Kasi una sa lahat, ang tahimik na pagtitiis nagtuturo ng self-control. Hindi biro ang hindi agad mag-react. Sa totoo lang, mas madali ang sumagot, sumigaw, o gumante. Yun ang natural eh. Parang automatic response ng katawan mo kapag nasasaktan ka lumaban o umatras. Pero yung taong kayang pigilan yung sarili niya. Yung kayang huminga muna bago magsalita. Ibang level yon. Isipin mo, may nakaaway ka. Mainit na mainit yung sitwasyon. Gusto mong patulan lahat ng sinabi niya. Pero pinili mong manahimik, hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil alam mong wala nang magandang mangyayari kung papatulan mo pa. Sa ganong moment, hindi ka nagiging mahina, nagiging disiplinado ka. At habang tumatagal, yung disiplina na yan nagiging lakas. Kasi hindi ka na kontrolado ng emosyon mo. Ikaw na ang may hawak ng sarili mong reaksyon. Alam mo, maraming tao ang matapang kapag galit. Pero kakaunti lang ang matapang kapag kalmado. Yung kayang maging composed kahit nasasaktan na, yun ang tunay na strength. At habang ginagawa mo yun, kahit hindi mo napapansin, lumalalim yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Natututo ka kung kailan ka magsasalita at kailan mas okay na tumahimik na lang. Ngayon, may isa pang bagay na hindi masyadong napapansin ang tahimik na pagtitiis nagtuturo ng emotional maturity. Kasi habang tumatanda tayo, marirealize mo na hindi lahat ng bagay kailangan mong ipaglaban. Hindi lahat ng opinyon kailangan mong kontrahin. At hindi lahat ng tao kailangan mong patunayan na tama ka. Dati siguro, gusto mong ipakita na ikaw ang tama. Gusto mong ipaglaban yung side mo. Gusto mong marinig ka. Pero habang tumatagal, mapapagod ka rin. At doon papasok yung realization na hindi ko na kailangan manalo sa lahat ng usapan. May mga pagkakataon na mas pipiliin mo na lang ang katahimikan kaysa sa pagiging tama. Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil alam mong mas mahalaga ang peace of mind mo. Isipin mo na lang parang naglalakad ka sa kalsada. May tumatahol na aso sa gilid. Lahat ba ng aso papatulan mo? Lahat ba ng tahol re-reactan mo? Hindi, di ba? Ganon din sa buhay. Hindi lahat ng ingay kailangan mong pansinin. At kapag natutunan mong piliin kung saan mo ilalagay ang energy mo, doon mo mararamdaman yung gaan. Yung tipong hindi ka na madaling matrigger. Hindi ka na basta-basta na apektuhan. Hindi ibig sabihin nun wala ka ng pakialam. Ibig sabihin lang, mas pinipili mo na kung ano yung worth ng oras at emosyon mo. At doon mo rin makikita na ang tahimik na pagtitiis hindi lang tungkol sa pagtitimpi, kundi tungkol sa pag-unawa. Pag-unawa na hindi lahat ng tao pareho mo mag-isip. Pag-unawa na may mga taong hindi pa ready mag-grow. At pag-unawa na minsan, kahit anong explain mo, hindi ka rin maiintindihan. Kaya imbis na pilitin, pinipili mo na lang manahimik. Pero eto hindi ibig sabihin na palagi ka na lang magtitiis. Hindi rin ibig sabihin na hayaan mo na lang apakan ka. May hangganan din dapat. At dito papasok yung isa pang mahalagang punto, ang tahimik na pagtitiis nagtuturo kung kailan ka dapat magsalita. Kasi habang natututo kang manahimik, mas nagiging malinaw din sa'yo kung kailan ka na hindi dapat tumahimik. Yung mga bagay na dati pinapalampas mo lang, ngayon, natututo ka nang i-check kung tama pa ba o sobra na. May difference kasi yung tahimik na matatag sa tahimik na naaabuso. At habang mas nakikilala mo ang sarili mo, mas nagiging malinaw yung boundary mo.
Mas nagiging confident ka na magsalita kapag kailangan na talaga. Yung hindi ka sumasagot dahil galit ka, kundi dahil kailangan. Yung hindi ka nagre-react dahil nasaktan ka, kundi dahil pinoprotektahan mo na yung sarili mo. At yun yung balance na hindi madaling ma-achieve. Pero kapag nakuha mo yon, ibang level na yung peace na mararamdaman mo. Hindi na ikaw yung taong madaling maapektuhan ng kahit anong sabihin ng iba. Hindi ka na rin yung taong nagtitiis kahit mali na. Ikaw na yung taong marunong pumili kung kailan tatahimik at kung kailan lalaban. At habang iniisip mo yon, mapapansin mo rin na may mga pagkakataon sa buhay mo na kahit tahimik ka, hindi ibig sabihin nun wala kang ginagawa. Minsan, sa katahimikan mo, dun ka mas lumalakas. Kasi habang hindi ka nakikipag-away, nag-iisip ka. Habang hindi ka sumasagot, nagpo-process ka. Habang hindi ka gumaganti, naghihil ka. At yun yung hindi nakikita ng iba. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na madalas pinipiling manahimik, huwag mong isipin na kulang ka. Baka nga mas malalim ka lang mag-isip. Baka mas pinipili mo lang ang katahimikan kaysa sa gulo. At sa mga ganong moments, may isang bagay na unti-unti mong marirealize na hindi lahat ng lakas kailangang ipakita. May mga lakas na mas tumitibay habang tahimik. Habang tumatagal, mapapansin mo rin na yung mga tahimik na laban, sila pa yung pinakamabibigat. Hindi mo siya maipost, hindi mo siya maikwento ng buo, at minsan kahit sa pinakamalapit mong tao, hindi mo rin masabi lahat. Pero dun ka hinuhubog. Kasi ang tahimik na pagtitiis, hindi lang siya tungkol sa pagpigil ng emosyon. Nagtuturo rin siya ng tibay ng loob. Yung tipong kahit hindi ka okay, bumabangon ka pa rin. Kahit mabigat yung pakiramdam mo, nagagawa mo pa rin ngumiti, magtrabaho, mag-alaga, tumulong sa iba. Hindi dahil plastik ka, kundi dahil may responsibilidad ka. May mga taong umaasa sa'yo. At kahit gusto mong huminto sandali, pinipili mong magpatuloy. Isipin mo yung mga magulang. Ilang beses na siguro silang napagod, nasaktan, o na-frustrate, pero hindi nila pinapakita sa mga anak nila. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil mas pinipili nilang maging matatag. O kaya ikaw mismo, ilang beses ka nang nasaktan pero hindi ka tumigil sa pagmahal. Ilang beses ka nang nadapa pero bumangon ka pa rin. Hindi yan kahinaan, tibay yan. At ang totoo, yung tibay na yan, hindi nabubuo sa isang malaking moment. Nabubuo yan sa maliliit na pagkakataon na pinipili mong magpatuloy kahit ang dali sanang sumuko. Yung pagbangon mo kahit ayaw mo. Yung pananahimik mo kahit gusto mong sumigaw. Yung pagpili mong umintindi kahit ikaw yung nasasaktan. Unti-unti, nagiging parte na siya ng pagkatao mo. At alam mo kung anong maganda doon? Habang lumalakas ka sa loob, mas nagiging malinaw sa'yo kung sino ka talaga. Kasi kapag tahimik ka, wala kang distraction. Wala kang ingay na tinatakasan. Nandyan ka lang kasama yung sarili mo. At minsan, dun mo marirealize yung mga bagay na hindi mo napapansin dati. Marirealize mo kung ano yung kaya mong tiisin at kung ano na yung hindi mo na dapat tiisin. Marirealize mo kung sino yung mga taong worth it pa at kung sino yung dapat mo nang pakawalan. At hindi siya madaling proseso, minsan masakit, minsan malungkot, pero totoo siya. Kasi ang katahimikan, parang salamin. Ipinapakita niya sa'yo yung mga bagay na tinatakasan mo dati. At kapag hinarap mo yon, doon ka mas nagiging buo. Ngayon, may isa pang bagay na gustong-gusto kong maintindihan mo. Ang tahimik na pagtitiis, hindi lang siya para sa ibang tao. Para rin siya sa sarili mo. Kasi habang pinipili mong hindi mag-react agad, binibigyan mo yung sarili mo ng space. Space para mag-isip, space para mag-heal, space para hindi ka makagawa ng desisyon na pagsisisihan mo. Ilang beses na ba nangyari sa'yo na nagsalita ka agad dahil sa galit? Tapos after ilang oras, pinagsisihan mo. Diba ang hirap? Parang gusto mong bawiin yung sinabi mo, pero wala na, nasabi mo na. Ngayon isipin mo, kung sa moment na yon pinili mong manahimik muna, huminga, lumayo sandali, siguro iba yung kinalabasan. Kaya minsan yung pananahimik hindi siya pag-iwas, kundi pag-aalaga sa sarili. Pinoprotektahan mo yung peace mo. Pinoprotektahan mo yung relasyon mo sa ibang tao. At higit sa lahat, pinoprotektahan mo yung future mo. Kasi bawat salita may epekto, bawat reaction may consequence. At habang natututo kang pumili ng tamang oras, mas nagiging maayos yung buhay mo. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil mas marunong ka nang humarap sa problema. Ngayon, usapan naman natin yung isa pang reality na medyo masakit tanggapin. Hindi lahat ng pagtitiis may reward agad. Minsan kahit ginawa mo na lahat ng tama, ikaw pa rin yung talo. Minsan, kahit nanahimik ka na, ikaw pa rin yung mali sa paningin ng iba. At dito nasusubok talaga yung lakas mo. Kasi madaling maging mabait kapag naa-appreciate ka. Pero paano kapag hindi?
Madaling magpigil kapag naiintindihan ka. Pero paano kapag hindi? Doon mo makikita kung ginagawa mo ba yung tama para sa sarili mo o para lang sa validation ng iba. Kasi kung para sa sarili mo, kahit walang pumalakpak, tuloy ka pa rin. Kahit walang nakakita, alam mo sa sarili mo na tama yung ginawa mo. At yun yung klase ng lakas na hindi madaling matibag. Yung hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Yung hindi nagbabago kahit mag-iba ang sitwasyon. Kaya kung may mga panahon na pakiramdam mo parang unfair, parang ikaw na lang lagi ang umiintindi, tandaan mo to, hindi nasasayang ang tahimik na pagtitiis. Baka hindi mo pa nakikita ngayon pero may binubuo yan sa loob mo. May inaayos yan, may pinapalakas yan. At darating yung araw na mapapansin mo. Hindi ka na tulad ng dati. Yung mga bagay na dati nagpapaiyak sa'yo, ngayon kaya mo nang harapin. Yung mga sitwasyon na dati nagpapahina sa'yo, ngayon parang kaya mo nang lampasan. Hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil naging mas matatag ka. At habang iniisip mo yan, mapapansin mo rin na may ibang klaseng confidence na nabubuo sa'yo. Hindi yung maingay, hindi yung kailangan ipakita sa lahat. Tahimik lang, pero sigurado. Yung alam mong kaya mo, kahit anong dumating, kakayanin mo. At sa puntong yon, hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Hindi mo na kailangang ipaliwanag lahat, kasi sapat na sa'yo na alam mo kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. At doon nagiging iba yung tingin mo sa buhay. Hindi na siya tungkol sa kung sino ang tama o mali. Hindi na rin siya tungkol sa kung sino ang nanalo o natalo. Nagiging tungkol na siya sa growth mo, sa peace mo, sa kung paano ka nagiging mas mabuting version ng sarili mo araw-araw. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang tahimik na realization na unti-unting pumapasok sa isip mo. Na minsan, ang tunay na lakas, hindi yung lumalaban ka sa lahat, kundi yung marunong kang pumili kung alin lang ang lalabanan mo at alin ang hahayaan mo na lang na lumipas. And dun mo na mararamdaman yung kakaibang gaan. Yung tipong dati, ang dami mong gustong patunayan, ang dami mong gustong ipaliwanag, pero ngayon, parang hindi na kailangan. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas malinaw na sa'yo kung ano lang talaga ang mahalaga. Kasi habang tumatagal, marirealize mo na ang tahimik na pagtitiis, hindi lang siya tungkol sa pag-survive, kundi tungkol sa pag-grow. Yung mga bagay na tiniis mo noon, mga sakit, mga pagkakamali, mga panahong parang gusto mo nang sumuko, lahat yan may naitulong sa'yo. Hindi man agad-agad, pero unti-unti, hinubog ka nila. Ginawa ka nilang mas maingat sa desisyon, mas mapili sa tao, mas kalmado sa gitna ng gulo. At pinaka-importante, mas totoo ka na sa sarili mo. Kasi kapag dumaan ka sa mga tahimik na laban, wala kang choice kundi harapin yung sarili mo eh. Wala kang matatakbuhan, wala kang masisisi. Ikaw at ikaw lang. At doon ka natututo maging honest. Yung tipong kaya mo nang aminin sa sarili mo na, oo, nasaktan ako. Oo, nagkamali ako. Oo, kailangan ko pang mag-grow. At alam mo, hindi lahat kayang gawin yan. Maraming tao ang mas pinipiling mag-ingay para lang hindi marinig yung sarili nilang iniisip. Maraming tao ang mas pinipiling makipag-away kaysa harapin yung sarili nilang pagkukulang. Pero ikaw, pinili mong manahimik, pinili mong harapin, at hindi yan madali. Kaya kung minsan pakiramdam mo parang ang bigat-bigat na, parang ikaw na lang lagi ang umiintindi. Gusto kong ipaalala sa'yo na may bunga ang lahat ng yan. Baka hindi pa ngayon, baka hindi pa bukas, pero darating. Darating yung araw na mararamdaman mo na buo ka na ulit. Hindi perpekto, pero buo. Yung hindi ka na madaling mawasak ng opinyon ng iba. Yung hindi ka na basta-basta matitinag ng sitwasyon. Kasi napagdaanan mo na eh. Alam mo na kung paano bumangon. At kapag dumating ka sa point na yon, mapapansin mo, hindi ka na naghahanap ng ingay. Mas pipiliin mo na yung tahimik na buhay. Yung simple, yung payapa. Yung kahit hindi ka napapansin ng lahat. Okay lang. Kasi alam mong nasa tamang direksyon ka. At dito papasok yung isang napaka-importanting realization. Hindi lahat ng pagtitiis dapat pang ipagpatuloy. Kasi oo, may lakas sa pananahimik, pero may lakas din sa pag-alis. May lakas sa pag-let go. May lakas sa pagsasabi ng, tama na. Hindi ka mahina kapag pinili mong umalis sa sitwasyon na hindi na healthy para sa'yo. Hindi ka selfish kapag pinili mong unahin yung sarili mong kapayapaan. Sa totoo lang, minsan mas mahirap yun kaysa magtiis. Kasi sanay ka na eh, sanay ka nang umintindi, sanay ka nang mag-adjust. Pero darating yung point na kailangan mo nang itanong sa sarili mo, hanggang kailan ako mananahimik kung nasasaktan na ako? Hanggang kailan ako magtitiis kung hindi na ako nire-respeto? At kapag sinagot mo yan ng tapat, doon magsisimula yung tunay na pagbabago.
Kasi ang tahimik na pagtitiis, hindi ibig sabihin na forever kang magtitiis. Ibig sabihin lang, ginagamit mo yung katahimikan para maging mas malinaw ang isip mo, mas matatag ang puso mo, at mas handa ka sa tamang desisyon. At kapag handa ka na, kikilos ka rin. Hindi pa dalos-dalos, hindi galit, kundi malinaw, kalmado at sigurado. At yun yung klase ng desisyon na bihira mong pagsisihan. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon na hindi mo masabi sa iba, kung may mga bagay kang tinitiis na parang ang bigat-bigat na, gusto kong sabihin sa'yo na okay lang maramdaman yan. Okay lang mapagod, okay lang malungkot, okay lang umiyak. Hindi mo kailangang maging matatag palagi. Pero sa gitna ng lahat ng yon, huwag mong kalimutan na may lakas sa katahimikan mo. Hindi man siya napapansin ng iba, pero nandyan siya. At habang pinipili mong magpatuloy, habang pinipili mong matuto sa bawat sakit, habang pinipili mong maging mas mabuting tao kahit hindi madali, unti-unti binubuo mo yung sarili mo. At balang araw mapapansin mo na lang, ibang tao ka na. Mas kalmado, mas matatag, mas buo. Kaya kung may isa kang dadalhin mula sa usapan natin na to, sana ito yun. Hindi lahat ng tahimik, mahina. Minsan, sila pa yung pinakamatibay. At ikaw, kung isa ka sa mga taong marunong magtiis, marunong magpigil, at marunong pumili ng katahimikan kaysa gulo, huwag mong maliitin yan. Kasi sa mundong maingay, magulo at puno ng reaksyon, ang taong marunong manahimik, mag-isip at kumilos ng tama, siya yung tunay na malakas. Kaya tuloy mo lang, dahan-dahan, walang pressure, pero sigurado. At kung nakaabot ka hanggang dito, gusto kong marinig ka. Ikaw, anong klaseng pagtitiis ang pinagdaanan mo na nagpalakas sa'yo? I-share mo sa comments. Baka yung kwento mo, maging lakas din ng iba. Kung nakarelate ka, huwag mong kalimutang i-like yung video. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng usapan, yung hindi lang basta motivation, kundi may lalim at totoong buhay, mag-subscribe ka na rin. Kasi dito, hindi tayo nagpapanggap. Dito totoo lang. At lagi mong tandaan, hindi man madali ang journey pero bawat tahimik mong laban, may patutunguhan. At yung patutunguhan na yon, mas matibay, mas payapa, at mas ikaw. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.